Hello, sound check. Ay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Umuulan ba sa labas? Hindi pa, pero makulimlim na umaga, medyo malamig na umaga. Maaaring for a long time ay ngayon ka ulit gininaw maligo kung naligo ka. Pero purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya ho sa atin na meron tayong lakas, buhay at kalayaan na dumako sa bahay-sambahan ng Diyos upang purihin ng Panginoon, upang sambahin ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. Welcome din ho sa ating mga kasama online. This is the first part ng atin hong gawain pag Sunday, and that is our Sunday School. And tayo nagpapatuloy sa serye ng pag-aaral patungkol sa worship, patungkol sa pagsamba sa Panginoon. And sadly, napaka-kaunti ng mga churches na talagang pinag-aaralan kung ano ba ang kalooban ng Diyos patungkol sa pagsamba sa Kanya. We're going through it slowly, but I hope clearly and surely na tumatanim ho sa bawat isa sa atin. We are convinced sa regulative principle of worship, that our worship should be regulated by the Word of God. Pagpapatuloy natin yung ngayong umaga sa elements ng New Testament worship. Pero bago ho yan, tayo ho muna ay umawit. Hilingan natin ang ating tagapagpaawit upang pumarito. Tayo ho ay pangunahan. Let us all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Bugsi po na po lahat. Ayan, purihin pong pangalan ng Panginoon, and I hope that song has helped us to remember all the 66 books of the Bible. If you can sing that song, ay kabisado mo na yung 66 books of the Bible. I remember yung first day ko sa Bible school sa subject na bibliology. Unang-unang araw, nagpa-quiz agad yung teacher namin, yung professor namin. Enumerate the 66 books of the Bible. And I was singing that song and I got a good score. So, purihin ang Diyos. So again, ay napakagandang bagay ho niyan upang matandaan natin ang 66 na aklat ng Biblia. So dumako ho tayo sa ating pag-aaral about worship, and nawa patuloy tayo tulungan ng Panginoon. And for that, hingin natin ang gabay niya sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya.
Hindi lamang sa buhay at kalakasan, pero lalo't higit, salamat o Diyos sa biyaya ng kaligtasan na meron kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At o Panginoon, kami nagmamakaawa sa iyo, mahabag ka o Diyos sa sinumang naririto na hindi pa nasusumpungan ng kaligtasan, hindi pa nananampalatayang tunay kay Kristo sa kanilang upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Lord, as we study your word, salamat na binigay mo sa amin ang 66 books, the whole scripture. Salamat o Diyos na binigay mo sa amin ito, na ito'y ginawa mo o Diyos at talagang pinagkaloob mo sa amin upang maging gabay namin sa aming pananampalataya at pamumuhay. And Lord, as we seek your will according to your words about worship, ikaw po nawa ang patuloy na magturo sa amin, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, liwanag na nagmumula sa iyo, baguhin mo kami o Diyos, ang mga maling kaisipan o kasanayan na aming nakagisnan o Diyos ay alisin mo. Tulungan mo kaming ilinya, Panginoon, ang aming mga sarili, mga kaisipan at gawain sang-ayon sa iyong salita. At lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. At hiniling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay magkaroon ng pagre-review sa ating mga napag-aralan. Again, we are tackling about the regulative principle of worship. At ang abbreviation niyan ay RPW. Anong ibig sabihin yan? That worship is and should be regulated by the Word of God. Ang nagre-regulate, ang nagtatakda kung paano natin sasambahin ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Hindi ang kultura, hindi ang preferensya ng tao o ng nangunguna, at hindi kung ano yung maganda sa pakiramdam kung hindi ang salita ng Panginoon. Doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word is the only acceptable worship to Him. At dito tayo nagiging humihiwalay sa marami. Yung iba, ang kaisipan, basta hindi pinagbawal, okay lang. Well, what we see in the Scripture, as we have seen from the Old Testament, ang utos ng Panginoon na maliw na mahigpit, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan pagdating sa pagsamba sa Kanya. And that commands us to be very serious dito sa bagay nito. Yun lamang pinrescribe niya. So hindi tayo malayang i-tweak, hindi tayo malayang i-improve. Again, pagdating sa worship, ang usapan una ay faithfulness, not creativity. Pero sadly, maraming mga churches, ang approach nila ay creativity. At pangunahin nilang punteriya ay hindi maluwalhati ang Diyos, kung hindi mapawaw ang mga tao. Again, kanina lamang may binabasa ako sa social media, ang sabi ng isang manunulat, Kristiyanong manunulat, pag binasa natin ang Biblia, ang pagsamba ay pagkamangha sa Diyos. Ngayon daw, sa maraming mga churches, ang pagsamba ay pagkamangha sa mga nagpe-perform sa harap. Yun yung pagsamba sa kanila. And that should not be the case. Elements of New Testament worship. Now, mahalaga sa ating pinag-aralan, yes, we look at the Scripture, the whole of Scripture, pero we give importance and primacy sa New Testament. Again, the worship of the church must be oriented and based on the prescriptions given by God in the New Testament Scripture. Yun yung NT, New Testament. Well, bakit, Brother Paul, bagong tipan? Out of the 66, bakit magpo-focus tayo doon sa 27 sa bagong tipan? Well, dahil sa rason na ito, because much of the Old Testament temple service and practices are a foreshadowing of the coming Messiah, but were no longer necessary after the Christ event. Simply put, may mga bagay sa lumang tipan na lumipas na. May mga bagay sa lumang tipan na expired na dahil dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Marami doon sa mga sacrifices or mga sacrifices na tumuturo sa parating na si Jesus ay lipas na. Bakit kaya hindi na tayo nag-aalay ng mga, alam niyo, wala kayong dalang tupa ngayon para gigilitan natin dito, papatuluin natin yung dugo, then mag-eron tayong apoy dyan, amoy barbecue, and so on. Bakit natin hindi ginagawa yun? Dahil dumating na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So yung mga bagay na yun ay lipas na. Bakit wala tayong mga priests and high priests dito na namamagitan sa atin at sa Diyos? Well,
dahil meron na tayo nag-iisang high priest that liveth forever, and that is our Lord Jesus Christ. And as we have studied from Hebrews chapter 10, sa pamamagitan niya, we have access to God. So hindi na tayo dadaan sa tao para makalapit sa Diyos, tayo dumadaan sa ating Panginoong Hesukristo. Again, all of that is to point out na may mga bagay sa lumang tipan na sumisimbolo o tumuturo sa parating na si Jesus ay lumipas na sapagkat dumating na si Jesus, siya ay namatay na sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, muling nabuhay at ngayon nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa kanyang mga mananampalataya. So ang focus natin ay hindi na sa lumang tipan kung hindi sa bagong tipan. What are the elements of worship that we can see in the New Testament? Pag pinuntahan natin ang bagong tipan, ano yung mga nakikita natin na mga elements ng worship? And isa sa mga makikita niyo may mga panlabas na lumipas na. Hindi na, alala niyo sa John chapter 4, ang sabi ni Jesus, doon sa Samaritana, darating ang panahon na hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi na geographical location. At isa sa mapapansin niyo, pagdating sa bagong tipan, wala na yung focus. Di ba sa lumang tipan, meron pang damit sila Aaron? Meron pang unim and tumim, and meron pang partikular na mga tela at damit na sinusuot yung priest. Wala na yung mga yun. Wala na yung mga yun nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo at ano yung mga elemento ng pagsamba. Again, meron tayong 5 pag-aaralan. Tinatalakay natin yung number 1 ngayon, the ministry of the Word of God, singing psalms, hymns, and spiritual songs, prayer with thanksgiving, and the admonition of the sacraments, the administration, of the sacraments, primarily the Lord's Supper, and also baptism, and giving from our resources. So ito yung 5 na mga elemento ng pagsamba sa bagong tipan na atin hong bibigyang pansin. And we have begun to study the ministry of God's Word, wherein we focus upon the reading of the Word of God last Sunday. Narito ang katotohanan. The Word of God has always been at the center of the worship of the people of God. Okay? Ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos ay laging nasa sentro ng pagsamba ng mga tao ng Diyos. Please listen. Hindi mga ritual. Hindi mga imahe o mga kung ano-anong mga palamuti. Hindi yun ang sentro ng pagsamba. Hindi rin tao. Ang nasa sentro ng pagsamba mula nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay ang salita ng Diyos. Nehemiah 8 verse 8 ang sabi, so they read in the book of the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. So they read, they explained, and they applied yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nehemiah 9 verse 3, and they stood up in their place and read in the book of the law of the law of the Lord their God, 1/4 part of the day. Again, that's 1/4 part. That's 6 hours. How do you like that? 6 hours just reading the Word of God, the laws of God. And another 4th part, they confessed and worshiped the Lord their God. So makikita natin, as din natin mamaya, yung kanilang worship is a response to the reading of the Word of God. So hindi natin maihiwalay ang worship at ang Word of God at ang tamang pagsamba sa Panginoon. It is an integral, vital part of worship. Acts 15:21, maging sa time na ng bagong tipan, makikita natin sa buhay ng mga Hudyo, for Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogue every Sabbath day. Again, ang context nito ay yung mga Hudyo every Sabbath day na hindi pa rin sila mananampalataya, nagtitipon sila doon sa synagogue, and they always read the scripture. Always read the scripture. At isa ito sa mga tumawid sa atin na mga sa bagong tipan, yung pagbabasa ng salita ng Diyos sa pagsamba natin sa Panginoon. We can also see from the letters of the apostles that the churches that the reading of their epistles or the letters of the apostles is part of their gathering together. Bahagi ng kanilang pagsamba ang pagbabasa ng mga sulat ng mga apostol.
For example, sa Colossians 4:16 ang sabi, and when this epistle is what? Read among you. Yes, kung naalala nyo, contextually, nung time na yon, walang maraming kopya ng Biblia. Napakamahal ng mga parchments, and again, hindi napakakaunti na mga taong kayang magbasa. So they're very dependent upon the reading of God's Word to hear God's Word. Pero ang punto ho natin dito, there is that emphasis on reading. Read among you, then this epistle is read among you, cause that it should be, or it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. So ito ay isang part ng circular epistles. Ibig sabihin ng circular, this epistle should circulate. Dapat ito ay pumunta sa iba't ibang mga churches upang kanilang mabasa. Again, much of the Bible, if you remember last week, ating pinunto, much of the Bible is designed to be read publicly and aloud. Okay? So, isa yon sa napakabagandang katotohanan. Paul's instruction to the young minister Timothy, pagdating sa pagbibigay paalala ni Apostol Pablo kay Timothy na anong kailangan niyang gawin, till I come, Timothy, anong sabi? Give attendance to reading. Naalala ko nung bata pa akong Kristiyano, nung una kong nabasa yan, dapat magbasa daw tayo. Well, actually, that is not the point here ng personal na pagbabasa. Ang punto rito ay yung public reading ng salita ng Diyos. Bakit? To exhortation, anong kasunod? To exhortation and doctrine, and that is teaching. Both exhortation and teachings are done publicly. So therefore, according to context, the right interpretation ay yung reading is also a public reading. Kaya ang maganda yung translation sa ESV, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Yun ang bilin ni Pablo kay Timothy. Timothy, habang wala pa ako, gawin nyo yan. Gawin mo yan. Gawin mo yan. At so si Timothy ay magiging tapat na pastor sa iglesia ng Panginoon sa Ephesus nung time na yon. He should keep on reading. Keep the practice of the public reading of the Word of God and vital part ng pagsamba sa Panginoon. Point, since God is the center of all true worship, the book by which God is specially revealed Himself must be in the center of all true worship. Sapagkat ang sentro ng pagsamba ay ang Diyos, dapat maging sentro ng pagsamba natin ay ang aklat na nagre-reveal sa atin patungkol sa Diyos. So, I hope ay kumbinsido tayo dito sa yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, I would like to encourage you mamaya, pagkatapos ng ating opening prayer, and then magkakaroon tayo ng isang awitan, and then offering, and then magkakaroon ulit tayo ng isang awitan, and then aanyayahan tayo na tayo tumiyong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Just remind yourself na ito'y bahagi ng pagsamba at mahalagang bahagi ng pagsamba sa Panginoon. Now, dumating ho tayo, o dako ho tayo sa isang aspeto pa, not just the reading of Scripture, but the proclamation of the Scripture. Primarily, the preaching of the Scriptures. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon. And I hope makita natin bakit kalakihan ng gawain dito sa JCBC ay consumed ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung merong may pinakamahabang oras ay ang mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. Well, dun pa lang sa unang part ay yung pagbabasa ng salita ng Diyos ay mahalaga na. Ngayon makita at nawa kung makumbinsi tayo na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay bahagi ng pagsamba. Listen, ng buong iglesia. Okay? So therefore, the preaching of the Word of God must be participatory. Huwag naman mangyari na, okay, preaching time na, panahon na para mag-relax, panahon na para magliwaliw ang isip ko. No. Mas lalo itong time para i-focus ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. So tingnan ho natin. Problema muna. Dako muna tayo sa ilang mga problema. There is a movement away from serious, or another way of saying it, mature
deep and passionate preaching from many churches today. Maraming mga preaching, passionate pero hindi malalim. Maraming mga preaching ay hindi seryoso, kung hindi kulang na lang ay parang komedyante yung nasa harapan. Marami o merong paglayo, may movement sa maraming mga churches na paglayo sa seryoso, mature. As in, yung preaching na hindi ka bebebehin. Yung preaching na hindi ka ibe-baby talk. Yung preaching na sa biyaya ng Panginoon ay ihaharap ka sa malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos para makumpronta ang kasalanan, para maiaayos yung lakad ng ating mga buhay, para mapakilala sa atin ang Diyos na ating sinasamba. Palayo sa mature preaching, palayo sa malalim na preaching. Yung iba ay pababawan. Yung iba ang gusto ay ma-encourage ka lang. Yung iba ang gusto makiliti lang ang yung mga tenga. Ay, naku, wag natin pag-aralan niya, masyadong malalalim na doktrina. Bakit? Bakit wag? Mga kapatid, mga kaibigan, habang lumalalim tayo sa pagkakilala, sa mga katotohanan ng Panginoon, maniwala kayo. Parang, siguro imagine niyo yung parang building, mas mataas na building, mas malalim na pundasyon. Kung gusto mo mas mataas na pagsamba, maniwala ka, mas malalim na mga teolohiya ang pundasyon ng mas mataas na pagsamba. Some churches have programs that seem to show that preaching is not part of worship at all, and or that singing is more important. Nakakita na kayo ng mga programang ganun? Sa program ng church, praise and worship from 9 a.m. to 10 a.m. Praise and worship. Then from 10:05 to 10:20, devotion. Parang, okay, ito yung praise and worship. Pagkatapos niyan, devotion. Teka muna, hindi ba yung bahagi ng worship? Hindi ba yung bahagi ng pagsamba? So again, I'm not saying na ganun yung mismo yung pananaw nila. Nevertheless, that's a departure from what we can see in the scripture, na parang nasa sideline na lang ang pangangaral ng salita ng Diyos, nang mas mahalaga ay yung pagkanta, ang mas mahalaga yung pag-indak, ang mas mahalaga ay yung emosyonal na kalagayan ng mga tao. Well, sabi ni Albert Mohler, in far too many churches, the Bible is nearly silent. Maingay ang programa sa maraming mga iglesia, pero nakakalungkot, tahimik ang Biblia. Anong sabi? The public reading of the scripture has been dropped from many services, and the sermon has been sidelined. Walang pagbabasa ng salita ng Diyos, at ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nasa gilid na lang, wala na sa sentro. Reduced to a brief devotional appended to music. Many preachers accept this as a necessary concession to the age of entertainment. So ang nagiging pundasyon ng maraming mga pagsamba ay hindi na tunay na pagsamba sa Diyos, o hindi ang pag-entertain na sa mga tao. Again, hindi lahat ng malalaking churches, pero napakaraming mga mega churches, they go by the thousands. Dahil gusto nila maraming tao, ay dapat gawing entertaining. So, muli, kailangan nating mag-ingat sa bagay na ito. Danger. This is a movement away from Scripture. Again, RPW, regulative principle of worship. Maraming mga churches ngayon, ang pangangaral ng salita ng Diyos nasa tabi, nasa sideline, almost wala. Ang Scripture ay naisasantabi pagdating sa worship. But this movement is a movement away from Scripture. If we apply the regulative principle of worship, that means na ang ating pagsamba ay regulated ng salita ng Panginoon, we will see na nasa sentro ng pagsamba ang salita ng Diyos. Particularly, ang pangangaral, ang preaching ng salita ng Panginoon.
Apostle Paul, nearing his death, knows that the church will be facing great difficulties. Nung malapit nang mamatay si Apostol Pablo, alam niya na maraming kabigatan o maraming mga hamon ang mga haharapin ng iglesia, that the ministry will get harder and harder. Mas lalong pahirap ng pahirap ang ministeryo. Ang kanyang binigay na marching order sa batang pastor na si Timothy ay ito. Sabi niya sa 2 Timothy 4:1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Anong utos niya kay Timothy? Timothy, preach the word. Preach the word. Not entertain the people, but preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. At yung doctrine dyan ay teaching. Andun yung pagtuturo. Andun yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Again, ang hina-highlight lang ho natin dito ay yung centrality, yung emphasis. Here is Apostle Paul, may kasabihan, the words of a dying man seldom lies. Yun daw malapit ng mamatay na tao, madalang daw yun nagsisinungaling. At narito si Pablo, alam niyang malapit na siyang mamatay. Actually, this is his last letter. Ito yung huli niyang sulat. The epistle of 2 Timothy is his last letter. At doon sa last letter niya, sa last chapter, ang kahuli-hulihan niyang bilin, Timothy, preach the word. Note, the church will have problems outside and inside. Okay, yun ang kalagayan ng church na sinasabi, magiging kalalagayan ng iglesia na sinasabi ni Pablo kay Timothy, magkakaroon ng problema sa labas at magkakaroon ng problema sa loob. Ano ibig sabihin? Problema sa labas. 2 Timothy 3:1. This know also that in the last days what? Perilous, dangerous times shall come. At ang sabi ni Pablo, ang mga tao daw ay men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy. At marami pang sinabi si Apostol Pablo na mangyayari sa mga tao. So again, there is danger from the outside. And hindi lamang yun, there will be danger from the inside. Verse 3, 2 Timothy 4. For the time will come that they will what? Not endure sound doctrine. Sa chapter 4, ang larawan nito ay mga taong nasa loob ng church. Pero yung mga taong nasa loob ng church, ayaw nila ng sound doctrine. Pag sinabing sound, ibig sabihin healthy. Ibig sabihin whole. Ibig sabihin tama. At darating yung time, sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, darating yung time na ayaw na nila ng healthy teaching. Ano yung gagawin nila? But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sabi nila, kukuha sila ng mga tagapagsalita, tagapagturo, na ituturo yung gusto nila. Listen, please listen. Darating ang time, sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, darating ang time na sa mga churches, ang kukunin nilang mga tagapagturo ay yung magtuturo ng kalooban ng tao, hindi ang kalooban ng Diyos. Ang magiging sentro ay yung gusto ng tao, hindi ang gusto ng Diyos. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall turn unto fables. They will turn away from the truth. Mas gusto nila yung mga kwento. Mas gusto nila yung mga kung ano, hindi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So may problema sa labas, may problema sa loob, at ang sabi, patindi ito ng patindi, pero ang utos pa rin, Paul exhorts Timothy to preach the word. To preach the word. So kung mga kapatid ko napapansin, Brother Paul, pambihira, patindi ng patindi. Kung nanonood kayo o nakasubaybay kayo sa nangyayaring Olympics, hinamak nila ang Kristyanidad. Sa Olympics, yung kumuha sila ng mga drag queens at nagporma sila ng halos resemblance ng pinta ni Da Vinci na Lord's Supper. And again, yes, alam natin na hindi ganoon ang Lord's Supper, very inaccurate yung painting. Pero again, ang hinahamak nila ay ang Kristyanismo.
Hinahamak talaga nila. Maraming problema. Patindi ng patindi. Ano mas kailangan natin gawin? To be faithful in preaching the Word of God. Again, ang binibigyan natin ay pinapakita ko yung emphasis. Yung emphasis. During Paul's final meeting with the brethren in Troas, he focused on the preaching of the Word. Halimbawa, biglang sinabi ni Brother Paul, ito mga kapatid, ito na yung last Sunday ko dito sa church. Anong gagawin natin? Mag-spend tayo ng maraming oras para magkwentuhan at mag-fellowship. Well, hindi ganun ang ginawa ni Pablo. Yun yung huling panahon niya na dadaan siya sa Troas at ang sabi ng salita ng Diyos, and upon the first day of the week when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Nag-double down pa sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. So we can see here, this is the last time, listen, this is the last time na makakasama niya ang mga Kristiyano sa Troas. At anong ginawa ni Apostol Pablo? Mas mahaba. Mas nagbigay siya ng diin sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. So muli, makita ho natin sa ministry ni Pablo, it's not about entertainment. It's not about actually the people, it's about the Word of God. Yun yung nasa sentro ng kanyang ministeryo. Paul showed us the very core of his ministry. Pinakita ni Pablo sa atin ang pinakapuso, ang pinaka nasa sentro ng kanyang ministeryo. Colossians 1:25 ang sabi, whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God. Para tuparin ang salita ng Diyos. Sa ESV, mas maunawa natin mabilis ang pagkakasalin. Of this I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known. Yun ang trabaho, primary ni Apostol Pablo, to make the word of God fully known. Not to entertain, not to make the people happy, but to make the word of God fully known. Point, a faithful minister. Kagaya nakita natin sulat ni Pablo kay Timothy, preach the word. Example mismo ni Pablo. Last time niya nang makakasama yung mga Kristiyano, he continued the teaching and preaching until midnight. Again, ang punto ay hindi yung gawayahin natin hanggang hating gabi. Ang punto, ang makikita natin yung emphasis ni Pablo. So therefore, kung ang isang lingkod ng iglesia ay magiging tapat, a faithful minister of the church must be fully dedicated to the primacy of preaching the word of God in the life and worship of the church. Ang isang tapat na lingkod ng Diyos ay dapat fully committed, dedicated sa primacy ng preaching. I'm not saying na ang tanging gawain ng pastor ay mangaral. Pero kung merong pinaka nasa unahan ng kanyang listahan ng gawain at pagpapastor niya sa church ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakuha ba natin? And salamat sa Diyos, sa church na ito, binibigyan niyo ako ng ample time para mangaral, maghanda, mag-aral, sapagkat hindi ho madali. Ay hindi ho tayo nagtatanong lang, nagpapagawa ng sermon kay ChatGPT o copy-paste sa mga Sermon Central o kaya Preach for Your Ear ng mga books. No. Dapat ang tapat na ministro ng salita ng Diyos o lingkod ng iglesia ng Panginoon ay dedicated sa pagiging pangunahin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Acts 20:26. Ang sabi ni Pablo, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Bakit daw? Anong dahilan? For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Hindi ko ipinagkait sa inyo ang lahat ng katuruan ng Panginoon. Naging dedicated ako sa bagay na ito. Ito ang naging emphasis, ito ang naging punteriya ko. So again, ang tapat na lingkod ng iglesia ay dapat kumbinsido at ginagawa ang bagay na ito.
Eh kung mapapansin nyo ho, karamihan at napakadami nating mga ministry ginagawa. For example, for sa Lord's Day, meron tayong Sunday school, may pagtuturo. Meron tayong Sunday morning worship, may sermon. Meron tayong afternoon worship, may sermon na naman. At kapag meron tayong Bible class, meron na naman sa hapon. Pag meron tayong Bible class, you will receive at least four teaching and preaching of the Word of God in the Lord's Day. Why? Because dahil lang ba wala kaming magawa ni Brother Daryl at wala kaming makitang ibang trabaho at gusto lang namin dumaldal na matagal na panahon? No. Nakakapagod ho ito, hindi ito madali. Kung tingin mo madali, subukan mo. Yung tapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang punto ho, nandoon yung pagbibigay ng emphasis dito sa gawain na ito. Note, kung ang tapat na lingkod ay dapat decided and committed sa primacy ng preaching, a faithful church must demand from their pastors to labor in the word and doctrine. Gaya ng sinabi sa 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Makikita ho natin na dito merong parang mayroong tier a little bit dapat ang lahat ng pastor ay mahusay at magaling at maganda ang kanilang ginagawa, pero merong kumbaga ano pa yung mas maganda. They should be laboring in the word and doctrine. Ang ginamit na salita is labor, to work to exhaustion. At again, mga kapatid, nakakapagod. Maybe not physically, but mentally, emotionally, spiritually. Yung pangangaral at pag-aaral, paghahanda ng pagtuturo at ipapangaral na salita ng Panginoon. So, balik tayo sa taas. No, a faithful church must demand from their pastor to labor in the word and doctrine to fulfill his God-given duty to feed the flock faithfully. Utos ng Diyos. Di ba? Naalala niyo utos ng Panginoon kay Peter? Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Sabi ni Peter, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Ang sabi ng Apostol Pablo sa Acts 20:28, to feed the church of God. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5, to feed the flock of God. Andun yung pangangaral, andun yung pagpapakain, at paano pinapakain ang flock ng Panginoon. Walang iba kundi sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Narito ang katotohanan, preaching is an essential part of all true worship. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay essential. Hindi pwedeng wala. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay kailangan at vital, mahalagang parte ng lahat ng tunay na pagsamba. Let me just read ang sinabi ni John Stott, isang theologian. Word and worship belong indissolubly to each other. Medyo malalim yung ginamit niya salita. Hindi pwede ma-dissolve. Laging magkasama ang word and worship. All worship is an intelligent and loving response to the revelation of God, because it is the adoration of His name. Therefore, acceptable worship is impossible without preaching or the proclamation of the Word of God. Again, ano ba ang pagsamba? Sana ho, naaalala nyo, ang pagsamba ay hindi nagtiis ka lang sa loob ng simbahan. Gisingin ko lang ulit, paalala ko lang. Akala kasi nung iba, ang pagsamba ay pupunta ka lang sa church, mauupo ka, you will go through the flow of the program, you will go through the rituals, at magtitiis ka. Dati 1 oras lang, ngayon 2, 3 oras. Masipag-sipag yung magulang mo, bata ka, ay pambihira, kasama ka hanggang alas 7 ng gabi dito sa church. And then, akala natin, sumamba na tayo. No. Ang totoong pagsamba ay pagtugon sa kung sino ang Diyos. Hindi just to go with the program. Kaya again, mga kapatid,
mag-ingat ho tayo sapagkat maraming mga Sundays we just attend but we do not really worship. Ang pagsamba ay tugon kung sino ang Diyos, intelligibly loving response to the revelation of God. Because worship is the adoration of His name. Ina-adore mo, pinupuri mo, niluluwalhati mo, namamangha ka. Kung sino ang Diyos, sa mga katangian ng Diyos, sa mga gawa ng Diyos, sa mga katotohanan ng Panginoon. That is worship. At paano mangyayari yun? Huwag kailangan nating mas makilala ang Panginoon. Kailangan nating mas matutunan ng kanyang mga katotohanan. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Therefore, acceptable worship is impossible without preaching. For preaching is making known the name of the Lord, and worship is praising the name of the Lord made known. Far from being an alien intrusion into worship, the reading and preaching of the word are actually indispensable to it. The two cannot be divorced. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi sana wag mangyari at wag dumating sa buhay ng church na ito na, okay, ako magpupuri sa Panginoon. Woohoo! Praise the Lord, I worship. Ay, time na sa preaching. Boring. Gusto ko sana talaga sambahin pang Panginoon. Tagal mag-preach dito. At maraming mga ganon. So, again, may mali tayo dun sa linyahan na ganon. Nasaan ang focus? Nasa sarili. Hindi sa Panginoon. I'm not saying na ang mali lang ay laging nasa kongregasyon. How I wish na lahat ng tumatayo sa harapan ay tapat na mangangaral. At merong mga tumatayo sa harapan na hindi qualified. Nag-training yata sila kung paano patulugin ang mga tao. Yes, merong mga not up to teach. Merong mga hindi qualified to be teachers and preachers of the Word of God. May mga hindi faithful sa tapat at seryosong pagle-labor sa Word and Doctrine, sa presentation ng Word and Doctrine. Pero mga kapatid, wag nating gawing lisensya yun. Kung naka-attend ka na ng pagsamba na ang trabaho yata ng mga ngaral ay i-bore ang mga tao. Pero baka mamaya, hindi doon sa mga ngaral, ang pangunahing problema ay nasa puso ng nakikinig. Hindi ka interesado sa Diyos ng salita, therefore ang salita ng Diyos ay baliwala sa iyo. So hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos. Hindi to alien intrusion. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi istorbo sa hindi istorbo sa pagsamba. Ito ay napakahalagang bahagi ng pagsamba. During Paul's last meeting with the pastors at the church at Ephesus, nakutan natin ito kanina, huling pagkakataon na makakasalamuhan niya ang mga pastor, pinatawag niya, siya ay patungo na sa Jerusalem, ayaw niya na dumaan sa Ephesus, magtatagal siya. Ang ginawa niya, pinatawag niya yung mga pastor sa Ephesus at ang sabi niya, take heed therefore unto yourselves. Sabi niya sa mga pastor, mag-ingat yan. Ingatan niyo, bantayan niyo ang inyong mga sarili. And to all the flock, bantayan niyo ang buong kawan ng Panginoon ng Iglesia, over the which the Holy Ghost had made you overseers. At ano ang pangunahing trabaho na sinabi ni Apostol Pablo sa kanila? To feed the church of God, which He had purchased with His own blood. So muli, dapat ang isang manggagawa ay given sa gawain ng pagpapakain ng iglesia ng Panginoon. So what a contrary book. Merong pagpumunta kayo sa mga Christian bookstores, be careful dahil hindi lahat ng books sa Christian bookstores ay Christian. At nakakita ko ng libro, 52 sermons
for the busy pastor. May ilang linggo sa isang taon, 52. So hindi mo na kailangan mag-aral. Pag salit-salitin mo lang yung 5 volume na yon, after 5 years, ulitin mo ulit doon sa volume number 1. Hopefully, hindi na nila naaalala. Kasi daw masyadong busy. Well, pagdating ho sa talatang ito, saan dapat mas busy? Saan dapat mas given ang lingkod ng Diyos? Sa pagtatrabaho, upang ituro at ipangaral ng tapat ang salita ng Panginoon. Peter exhorts all the pastors. Kanyang inexhort, pinapaalalahanan at sinabihan ng lahat ng mga pastor na kanyang sinusulatan. 1 Peter 5:1, the elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed. Anong sabi niya? Feed the flock of God which is among you. Pakainin niyo ang kawan ng Diyos na nahandyan sa inyo. Mga kapatid, hindi ito ang punto, pero sasabihin ko lang, kaya ho hindi uubra ang mga quote-unquote so-called satellite churches. Kasi yung mga ngaral hindi kasama. Ang mga ngaral ay nasa screen lang. That's not biblical. To feed the flock of God which is among you. So therefore, ang trabaho pangunahin ni Brother Paul ay hindi pakainin ang mga tupa ng Diyos sa ibang mga churches. Ang pangunahing trabaho ni Brother Paul ay pakainin ang mga tupa, ang kawan ng Panginoon na pinagkatiwala sa akin dito. That's why, yes, meron tayong live streaming, pero hindi yun ang punteriya. We do not design our worship service. We do not design or hinuhulma ang ating mga pagtuturo at pangangaral na ang goal natin ay mag-viral. No. Kapag naghahanda ako ng lesson, naghahanda ako ng sermon, ang nasa isip ko ay mga muka ng mga kapatiran sa church na ito. To feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Yung filthy lucre, ibig sabihin, dirty money. Mga kapatid, how I wish na kaya kong sabihin sa inyo na may mga pastor na hindi pera ang habol. No. May pastor kaming kilala, no, Brother Daryl? Pag-iimbitihan mo, ang una niyang tanong, may 20 mil ka ba dyan? Para mag-preach siya sa church niyo, kailangan mo na at least 20,000. Yun yung talent fee niya. Again, ay nakakalungkot na merong ganun. God Himself, ang Diyos mismo, God Himself has chosen the means of preaching to propagate the gospel and for the building up of His church. Ang Diyos mismo ang pumili ng kaparaanan. At ang kaparaan ng pinili ng Diyos ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 1:21, for after that in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God. Again, yung karunungan ng Panginoon na pinakita ng Diyos, pero ang mundong ito, sa quote-unquote karunungan nila, hindi nila kinilala ang Diyos. Parang Romans chapter 1, umaalingaw-ngaw. Professing themselves to be wise, they became fools. It pleased God how? By, and that is by the means of, ito yung instrumento, the foolishness of preaching. At maganda yung sinabi ni Steve Lawson, if I remember correctly, Steve Lawson ang sabi, not foolish preaching, but the foolishness of preaching. Ano ibig sabihin ng foolishness of preaching? Dahil ang mundong ito, tinitignan ng pangangaral ng salita ng Diyos, that is foolishness. Ano? Uupo ka sa church na yon at magtsatsaga kang makinig ng 40, 45, 50 minutes na sesermonan ka? Foolishness. Kamangmangan, nagsasayang kayo ng oras nyo dyan. Mas maganda pa, magtrabaho, kumita ka pa ng pera, overtime ka pa. Sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos is foolishness.
So itong bagay na ito na tinitignan ng mga tao ng sanlibutan na foolishness, ang sabi ng salita, God is pleased. Sa pamamagitan nito, bakit? Ipapahiya ng Diyos ang sanlibutan. Itong preaching ng salita ng Diyos na hinahamak ng mundo, ito ang gagamitin ng Diyos. O ito ang ginagamit ng Diyos. God is pleased by the foolishness of preaching to save them that believe. That's why we believe that the primary method, the primary means of evangelism is still the preaching. Yes, tayo nung pag-aaralan natin sa evangelism class, we go out para i-share ang ebanghelyo ng salita ng Diyos, even personally, one-to-one, soul winning, or sharing the gospel, or witnessing, that we will never degrade yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung weekly ministry ng preaching ng salita ng Diyos. Magtiwala tayo, hindi sa pastor, magtiwala tayo sa Diyos na gumamit at nagtalaga ng paraan na ito. Not only to propagate the gospel, but to build up the church. Again, si Apostle Paul, ang sabi niya sa mga pastor, doon sa mga pastor ng Iglesia ng Panginoon sa Ephesus, and now, brethren, I commend you to God, and to what? And to the word of His grace, which is able to build you up. Hindi niya, okay, meron akong 7 secrets to grow the church. Ito ang kailangan nyo. No. Ang sabi ni salita, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay pinagkakatiwala ko sa Diyos at sa kanyang salita, which is able to build you up. So we do not need to go to the church growth gurus. We need to go to the Word of God to build up His church. Sana makita nyo, ang sabi ni Jesus, upon this rock I will build my church. And He is consistently adding to the church. Patuloy na binibuild up ni Kristo ang kanyang iglesia, at ang pangangaral ng salita ng Diyos ay sa pangunahing instrumento niya para gawin ito ni Kristo. Let me quote again si John MacArthur. Ang sabi niya, preaching is an irreplaceable aspect of all corporate worship. In fact, the whole church service should revolve around the ministry of the Word. Everything else is either preparatory to or a response to the message from Scripture. Again, yes, lahat ng ito ay bahagi ng pagsamba. Pero kung merong nasa pinakagitna ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, inihahayag ang Diyos ng salita. When drama, music, comedy, or other activities are allowed to usurp the preaching of the Word, true worship inevitably suffers. Pag ang binigyan na ng emphasis ay yung music, yung drama, yung comedy, and other activities, nagsasuffer ang worship. And when preaching is subjugated to the pomp and circumstance, that also hinders real worship. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, nakasaksi ako ng mga gawain, ilang mga gawain dun sa Amerika. Pero mayroong mga pagkakataon na mayroong mga, holidays. At ang nagiging sentro ng gawain ay hindi ang salita ng Diyos, kung hindi yung holiday. And willing silang iusod yung ibang mga bagay, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos para mabigyang emphasis yung holiday. A worship service without the ministry of the Word is of a questionable value. Ka-question ang halaga ng pagsamba na walang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So therefore, anong magiging isang application nito, mga kapatid, mga kaibigan? Maging sa mga young people natin, kung dumating ang panahon na mapunta kayo sa ibang lugar, ilipat kayo ng Diyos sa ibang bansa, ang una niyong hahanapin ay hindi yung tugtugan, ang una niyong konsiderasyon. Una, syempre, ang ebanghelyo. Pangalawa, paano ba ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos?
Challenge. Let us guard and demonstrate the centrality of the Scripture in our worship services. Bantayan natin. Bantayan natin ang pagiging sentro ng salita ng Diyos, ng pagtuturo, ng pangangaral, ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa ating mga pagsamba. Bakit natin dapat bantayan? Muli, may movement. May movement away from. Mag-ingat ho tayo, napakadali na may dumating dito sa ating iglesia na susubukan na mag-impluwensya. Uy, gusto nyo bang dumami ang tao sa church? Gusto nyo bang lumaki ang offering dito sa church? Gawin natin ito. At unti-unti ang pangangaral at ministeryo ng salita ng Diyos ay may isang tabi. Bantayan natin. And not only to guard, but to demonstrate. Ipakita natin. Manatili tayo. Manatili nating gamitin yung instrumento na pinili ng Diyos para ihayag ang ebanghelyo at para lumago at tumibay ang kanyang iglesia. And that is through the ministry of the Word of God. Muli, ang preaching ay hindi istorbo sa pagsamba. Ang pagsamba ay pagtugon kung sino ang Diyos at sa pangangaral ng salita ng Diyos na ihahayag ang mga katangian at gawa ng Panginoon. Therefore, napakahalagang pagsamba o napakahalaga sa gawain ng pagsamba ang pangangaral ng salita ng Diyos. And going back doon sa sinabi ni John MacArthur, kung ito ay mababa, kung ang pangangaral ng salita ng Diyos ay mababa, kung ito ay absent, lalo na napaka-questionable ng pagsamba na yan. It is very, very sad. Naalala ko ho, naka-attend ako ng isang church sa Amerika. Tuwing Lord's Supper, walang preaching. Kung kailan pa Lord's Supper, at saka nawawala ang pangangaral, pero paano nung ginagawa nila? Kanta lang sila ng kanta patungkol sa dugo. There's power in the blood. Tungkol na sila ng kanta patungkol sa krus. Again, there's nothing wrong about the songs or singings. Pag bibigyan natin ng pansin huyaan sa mga susunod. Pero they remove God's word. They remove the teaching and preaching of God's word. Pag meron silang Lord's Supper. And again, that is very, very sad. So, anong idea doon? Meron palang mga sirkumstansya na sa pagsamba, pwedeng alisin ang salita ng Diyos. Ito niyo ho yun? So, it might not be the message they are trying to send. Pero maniwala ho kayo, yun ang tingin. May mga okasyon na pwedeng ang salita ng Diyos ay alisin sa gawain ng pagsamba ng iglesia. At sa biyaya ng Panginoon mga kapatid, bantayan natin at patuloy natin ipakita ang centrality, ang pagiging sentro at halaga ng ministeryo ng salita ng Diyos sa gawain ng pagsamba sa iglesia ng Panginoon. With that, meron ho bang may tanong? Tanong? Question? Or si Gerard? Good morning po. Question ko po is, possible po ba sa isang individual or sa isang mananampalataya na, di ba sabi niyo po kanina is worship and preaching or sound doctrine is hindi sila mapaghiwalay. Possible po ba sa isang tao na mali yung worship, then tama ang sound doctrine or yung teaching, or yung tama naman yung worship, pero mali yung preaching? And sa kabila naman, pangalawang tanong ko po is, possible din po ba na, ay posible po ba na lalago ka sa sound doctrine or sa preaching, then yung view mo sa worship is hindi nag-grow, or vice versa po? Okay, actually halos 4 na tanong ho yun.
Subukan subukan natin sagutin. So, una ang tanong, kung di ako nagkakamali, possible ba na tama paano nga ba yun? Tama ang preaching, ang doctrine, sound ng doctrine, pero pumapalya sa worship. Okay? Ang tanong ay possible po ba? Okay? How I wish na pwede nating sabihin na hindi. Pero sadly, pwede. Okay? Dahil hindi lahat ng lumalalim sa doktrina ay ang direksyon ng worship nila ay paayos or paganda. Okay? Maraming mga churches na may malalim na doktrina. And sad to say, sometimes it takes some 1 or 2 generations. Kundi siguro hiramin ko yung example sa Book of Judges na yung sumunod na henerasyon pagkatapos ni Joshua, nung namatay na lahat, nung kabatch ni Joshua, yung susunod na henerasyon, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya napakahalaga ho, yung huling point natin, bantayan natin ito. I-demonstrate natin ito. Bakit? Yung mga batang kasama natin dito. Ngayon pa lang, magandang sabihin na sila, Mami, bakit doon sa church nakakainip? Tagal-tagal mag-preach ni Brother Paul, ni Brother Daryl. Unti-unti natin ipaunawa sa kanila. Unti-unti natin itanim sa kanila. Pakita sa lang katotohanan ng salita ng Panginoon. But to answer the question, yes, it's possible. Sapagkat maraming factors, maaaring, sadly, may mga churches na ang pastor ay under the pressure ng board of members or board of deacons, na baka mamaya ay merong masyadong ma-impluwensya sa church na ang gusto nila ay dumami ang tao, then therefore ipe-pressure nila yung pastor na baguhin ang mga bagay-bagay sa church pagdating sa worship para mas dumami ang tao. So merong mga cases, so madaming mga how I wish na wala, pero merong mga pagkakataon na gano'n. Or vice versa, minsan naman yung pastor ang mapilit. Ang gusto ng church ay manatili doon sa maganda at maayos na kalagayan. So yes, vice versa ay pareho. Pero meron akong sigurado ako meron akong tanong na hindi pa nasasagot. Ano ba yung pangalawang bahagi ng tanong, Brother Gerard? Kung yung view ng ako lumalago ka sa preaching or sa sound doctrine pero sa worship is hindi ka nag-grow, or sa worship tingin mo nag-grow ka pero sa sound doctrine or sa preaching is hindi. Possible po ba or imposible? Tingin ko mas possible yung una. Bakit? Kasi hindi porket malalim ka sa doktrina, malalim ka na sa pagsamba. You ought to be. Dapat sana habang mas lumalalim ka sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, mas lumalalim ka sa pagsamba sa Panginoon dahil mas nakikilala mo ang Diyos ng salita. Pero hindi ho laging ganun. So may danger pa nga, may danger na ma-equate natin na just knowing deep doctrines is always equal to deep worship. So let's be careful on that. Muli, it's always an effort. Pagdating sa worship service, it's always an effort. Hindi supposed to be tulong sa iyo, tulong sa atin yung pagkaalam natin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung hindi tayo maingat, maaaring pride pa 'yon. Maging pride pa 'yon na opposite ng worship. Now, yung kabaligtaran naman nito, pwede bang lumalalim ka sa worship pero hindi naman sa doctrine? Well, siguro mas natatama lang pagdating sa worship. Okay? Pero tingin ko less 'yon dahil muli, ang tunay na pagsamba ay pagtugon sa kung sino ang Diyos. So, isa sa mga prerequisites noon ay yung mas lalong pagkakilala sa Panginoon. Now, pwede mangyari yun kung, katulad yun, nag-aaral tayo patungkol sa worship. Mas nakikita mo yung mga mali na kaisipan, practices pagdating sa worship. So, well, hindi pa rin kasi nung nakita mo, dahil nag-aaral kayo, medyo mas anomaly yung pangalawa. Nalalalim ka sa worship pero hindi naman kasi I think it always goes hand in hand. Pwedeng maging mas emotional, maaari.
Dahil minsan nade-design ng ganun ang worship, pero that is not really what we're after. That's not what really we're after. So I hope kahit paano ho ay very good, very good, very discerning question. Thank you very much po. Next po, for Darin. Hello, good morning po. Paano naman po dun sa halimbawa lang sa providensya ng Diyos ay tayo makadalo sa ibang churches, no? At okay lang po ba paano kung yung preaching doon sabihin natin ay hindi maayos? Okay lang po ba na hindi ko alam kung tama yung word na ini-scrutinize natin yung pangangaral while listening to it, lalo kung sabihin natin ay nakakarinig ka nga ng mga, kumbaga alam mo na teka hindi ata tama ito, mali itong sinasabi, kasi syempre alam natin mahalaga yung ating pakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano kung mga ganong pagkakataon habang nakikinig ka, nakakarinig ka ng mga maling, alam mo, base sa salita ng Diyos ay maling aral. Okay lang po ba na ini-scrutinize kaya natin? Well, isang magandang example ho sa atin dyan ay yung mga tao sa Berea, the Bereans, na kung saan nangangaral si Pablo, and ang ginagawa ng mga Bereans, they search the scriptures daily if those things were so. So yes, we should be what? Anong ginamit mong salita? Scrutinizing? We should be scrutinizing. I hope na hindi lang laging nakabukas ang bibig natin. Lunok lahat. No. I hope na kapag nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, gumagana ang mga nabasa nating salita ng Diyos, mga alam nating katotohanan ng salita ng Diyos, it will serve as a filter na para kung meron tayong mapakinggan na mali or kakaiba, mafi-filter yun at may chance tayong tignan pa. Tingnan muna, pag-isipan muna natin ito, meron siyang sinabi na ang pagsamba ay hindi basta tanggap lang ng tanggap. Okay? So merong lugar yung pag-scrutinize, merong lugar yung pagsala, merong lugar yung, again, pagmuya. As much as we can, pag binibigyan namin ng isda na ulam, yung aming mga anak, hinihimay namin. Okay? Pero once in a while, meron paling nakakalusot na tinik, isa o dalawa, at minsan si Timmy, ginuya niya kasi. Ginuya niya, na-detect niya yung tinik, at mahirap pag nilunok mo kasama yung tinik, delikado. At yun, kung alam mong may tinik, bakit mo lulunukin? Alisin mo yung tinik. Ngayon, ang punto, ang danger naman ay mahulog ka doon sa kalagayan. Aminin ko ho, naging kalagayan ko dati. At may danger na hindi ka na sumasamba, kundi nagkikriticize ka na lang. Okay? Yun ang kailangang bantayan nung nakikinig. Baka mahulog sa kalagayan na, inaamin ko ho, nangyari na sa akin yun, habang nakikinig ako. Ang hinihintay ko, yung sinusubukan pong, yung binabantayan ko, pero hindi, ang focus ko ay nahandoon sa nangangaral, yung mga sinasabi niya, pero wala ang focus ko wala ang isip ko sa Diyos, sa mga katotohanan ng Diyos, kung sino ang Diyos, yung sinasabing mga tama na sinasabi nung mangangaral. So, you may fall into the danger of being very critical and not a worshiping person. Yes, sasagawain ka ng pagsamba, pero hindi ka talaga sumasamba nang kikriticize ka lang. So let us be careful sa bagay ho na yun. Let us be careful sa bagay ho na yun. Meron pa ho ba? Bago natin puntahan si Verdes. Bro, nabanggit po yung about sa emotions. Meron po bang practical advice or wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos kung paano i-manage yung emotions during worship para hindi mahulog sa side na emotional na lang pero wala ka na sa truth? Ganun. Sinusubukan ko umalala dahil ang tanong ay practical advice mula sa salita ng Diyos. So, more or less, ang hinahanap ay eksaktong passage sa Bible.
sa ngayon wala akong eksaktong, siguro hindi passage, kundi isang buong book. Isang book sa Bible na punong-puno ng emosyon. The Book of Psalms. Kaya alam niyo, maraming Kristiyano, paborito ang Book of Psalms. Kasi ang Book of Psalms is a very emotional book. Minsan ang emosyon ay napakataas. Woo! Purihin natin ang Diyos! Woo! Minsan napakababa. Ganong kababa? Lord, nasa hukay na ako. Kailan ka ba darating? Kailan mo ko tutulungan? Yun ang Book of Psalms. Puno ng emosyon. Pero lahat ng emosyon na yun nakatungtong sa katotohanan. So para magkaroon tayo ng image sa isip natin, isipin niyo ang trend. Ang unang lagi, wag na trend, karitela ba? Siguro karitela na lang. Sa karitela, una lagi ang kabayo. Okay? Sa karitela ng pagdating sa pagsamba, una lagi ang katotohanan, kasunod lang ang emosyon. Hindi pwedeng unang emosyon. And sadly, marami mga churches, unang emosyon at the sacrifice of the truth. Wala nang pakialam sa katotohanan, basta emosyon na lang. I-design ng lahat. Makipagkwentuhan kayo kay Sister Jonah, alam niya yan. Yung mga ilaw, yung dilim, gagamitin ng lahat. Background music, para ang gawin ay gawin kayong emosyonal. Again, ang katotohanan should trigger proper emotions. So, yun yung inaano natin. We are not anti-emotion. Hindi ko gusto na maging mga pusong bato tayo na parang walang nararamdaman. No, that is not the case. Pero merong tinutungtungan ang tamang emosyon. At ito'y nakatungtong sa salita ng Diyos. Ang una ay ang karitela ng katotohanan, ang una ay ang kabayo ng katotohanan, nakasunod na lang ang karitela ng pakiramdam. I hope nakatulong po. Okay? So kung wala na ho, meron sa atin ho dito, meron pa ho ba? Wala na. So dako ho tayo mabilis sa nag-message ho sa akin si Brother Boy. Ang sabi, bawal dagdagan at bawasan sa pagsamba lang ba yun? Hindi ho. And again, dahil tuloy natin nabasa, ang mga katotohanan na doktrina, beliefs and practices, pwede ba yun magdagdag at magbawas? Hindi po pwede. Okay? But ang ating concentration, dahil ang ating lesson is about worship, at yung ating binabasa sa Deuteronomy is about worship. That's why we are stressing na pagdating sa pagsamba ng Panginoon, ang sabi niya, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Pero again, sa lahat ng bagay yun pagdating sa Diyos. At sa mga katuruan, sa mga doktrina and practices, no, we are not free na magdagdag bawas. Next, pwede bang gamitin kahit anong version ng Bible, pati yung version ng JW, ADD, etc.? Depende ho kung saan nyo gagamitin. Ako ho ay maraming version ng Bible sa computer, mga naka-imprint, sa cellphone ko ho. Why? Because I compare. May mga Greek Bibles. Why? Because I compare. Naalala niyo, siguro 7-8 years ago, nagbigay ako ng halimbawa dito sa church. Halimbawa, may sinabi si Brother Paul, wala kayo. Ang nakarinig sa akin ay si Brother Daryl at si Brother Patrick. Okay? Ang nakarinig sa akin ay si Brother Daryl at si Brother Patrick. Ngayon, ang sabi ni Brother Patrick, ang sabi ni Brother Paul, kaliwa. Tapos sabi ni Brother, hindi, ang sabi ni Brother Paul, kanan. So si Brother Daryl, ang sabi kanan, si Brother Patrick, ang sabi kaliwa. So hindi sila nagtutugma, magkaiba sila. Anong gagawin nyo? Tanungin nyo si Brother Paul. Okay? Isa yon sa mga gamit. Binibigyan ko lang kayo ng practical. For example, nabasa nyo sa King James, ang sabi kaliwa. Nabasa nyo sa NIV, ang sabi kanan. Anong gagawin mo? Isa sa magiging tulong sa'yo, bumalik ka doon sa original. Tignan mo yung Greek. At sa biyaya ng Panginoon, hindi mo kailangan maging proficient sa Greek. Marami ng mga tools, libreng tools, even online tools na makakatulong sa atin sa bagay na yon. Okay? So, yun doon sa tanong na pwede bang kahit anong version ay gamitin, depende kung saan mo gagamitin. Pero pagdating sa pagsamba, meron tayong mga
piling, mga particular na mga translation or version ng Bible na ating ginagamit, particularly yung mga version ng Bible na ang kanilang pagkakasalin is word for word translation. Hangga't maaari, word for word. Hindi dynamic kung hindi verbal equivalence. Yun yung mga technical na sinasalin. Magbigay example, ang King James, ang New King James, ESV, NASB, Legacy, Standard Bible. Salamat sa Diyos, meron na tayong, wala pang Old Testament, pero meron ng Filipino Standard Version sa Tagalog. So, sa bagong tipan. So, yun yung mga pinakamas magagandang mga translation or version ng Bibles sa panahon natin ngayon. Next, may pastor na sa preaching ay may intention na mag-impose ng something na gusto niya, not the will of God, using the Bible manipulatively. What must Christian members do? Well, kagaya yung sinabi natin kanina, kagaya ho ng mga Berean, search the scriptures daily if those things were so. Pag nakita mo na hindi ka kumbinsido na yung tinuro ng mga ngaral o ng sino man tagapagturo ay sang-ayon sa salita ng Diyos, if you have anything against your brother, go and tell him. Maganda na mag-usap kayo. Baka mamaya, mayroon ka lang hindi naunawaan doon sa kanyang panaliwanag. Or, baka hindi mo naintindihan yung konteksto. Again, napakarami. Or baka may salita lang nagamit na hindi tama. So, maganda na makapag-usap para paliwanagan. So, yun ang pinaka-the best na gawin ng isang Kristiyano. Kung sa pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, ay meron siya, teka muna, parang may mali yata doon na. Upuan, pag-aralan, and then maganda na mag-usap in a loving way. In a loving way. So, baka mag-ingat ho tayo na baka mamaya ang approach natin ay laging again, hindi tayo mga anghel, tayo yung mga tao. Na pag ang approach lagi sa atin ay laging pakontra, it will not be effective. It will not be wise. So let us be biblically speaking, be gentle, be meek, ang sabi ng salita ng Panginoon, not with pride, at maging maano tayo. So again, mga kapatid, maging kay Brother Paul, kay Brother Daryl, kung meron kayong so approach us, pag-usapan natin, tignan natin. At nawa, patuloy na matuto ang isa't isa at lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Okay, so medyo nagtagal tayo sa ating question and answer, almost 20 minutes. Pero I hope na tayo ay patuloy na natututo at ang buong church ay kumbinsido na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay sentro sa pagsamba ng iglesia. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami bilang isang iglesia na lalo at palagi ang bantayan at palagi ang gawing sentro ang salita mo, ang pagbabasa at pangangaral, pagtuturo nito sa bawat mga gawain namin. Ikaw pong patuloy na maitaas, Panginoon, maging lalo na, O Diyos, sa aming gawain ng pagsamba maya-maya, even in our fellowship time, sa aming break time, Panginoon, ay nawa maluwalhati ka. Ikaw pong patuloy na magpalat, mag-ingat, maging sa kalusugan po namin. Lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. 10:05, balik ho tayo para ho sa ating gawain ng pagsamba.